guys! Magandang buhay! Magandang buhay dito sa Canada. I am a one-year program international student here in Canada. At tapos ko lang nung December. So, after, di ba kasi after matanggap yung completion letter galing sa school, tsaka yung mga TOR, yung grades, is kailangan mo nang mag-lodge ng postgraduate work permit. So, nakapag-lodge na po kami ng postgraduate work permit ko para ma-extend yung visa ko dito kasi may expire na po yung visa ko at nihil this March. So, kasi March kami na-approve nun eh. So, kaya March 31 lang po yung visa na namin nakukuha namin sa IRCC. So, yun. Kakalodge lang namin last day. So, yun nga po kasi 'di ba buntis ako for ngayon, na po, it's 30 weeks, running 30 weeks. So, laki-laki na po. Dahil po sa sitwasyon ko na buntis po ako ng 30 weeks ngayon, so hindi ko po magagamit yung 1-year work permit na ibibigay sana ng Canada sa akin para makapag-work. So, ang ginawa ko po is nag-request po ako ng 3 years PGWP kasi may nabalitaan din po kasi kami sa Filipino community na pwede po palang mag-request ng 3 years work permit kung may very strong reason ka para bigyan ka nila nun. So, yung ginawa po namin is sinabi po namin doon na mga anak ako this March, hindi ko po magamit, hindi ko po ma-experience yung pinag-aralan ko ng 1 year kasi nga po mga anak ako, so kailangan kong bantayan muna sila. So, kaya yun yung ginawa kong rason na kailangan ko po ng another year to expand my knowledge in culinary. At hindi ko alam kung i-approve nila yon, pero praying po ako na sana i-approve nila. Pero kung hindi man, hindi namin alam kung ano yung next step. Pero kung hindi man, may 1 year pa rin naman po ako na PGWP na ibibigay kasi nga nakatapos ako ng 1-year program dito. So, yun na lang po yung gagamitin ko for another 1 year na pagstay dito sa Canada. And nagbigay din po kami ng mga proof na buntis po ko. Ngayon nung picture ng ultrasound nila ni baby, tapos yung requisition receipt sa yung ako laboratory. So, yun po yung next step namin ngayon. Tingnan po natin kung may approve po ba ng IRCC yung request ko. Hopefully nga ma-approve, pero kung hindi, okay lang, suganay. Maghanap tayo ulit ng way kung paano makapag-stay dito sa Canada kasi paano yun kung hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin kung may 2 baby ako soon, Canadian baby soon. So, kung wala akong status dito, edi na yung mga bata, sila na pong bahala. Sa ako na lang po problemahin yun pag na-consume ko na yung yung 1-year program, 1-year PGWP ko. So, yun nga po yung yung isang disadvantage ng 1-year program. Kung halimbawa gaya sa akin na nabuntis ako, so
Tapos may 1 year lang akong work permit after graduation. So hindi ko siya magagamit as experience para makapag-apply ng PR, mga ganun. Lalo na kung single ka na pupunta dito, wala kang kasama. Pero naman sa amin kasi nandiyan naman si Hil, pwede yung siya na lang muna yung mag-a-apply para sa amin or para sa akin, kasi kung lalabas to yung mga baby, citizen na to sila eh. So hindi na sila problema sa status nila, yung parents na lang talaga. So dapat pala pag may Canadian baby ka, dapat na din yung mga parents, pero hindi po ganun yung way nila dito. Kailangan mo pa rin dumaan ng mataas na proseso para makuha mo yung PR. So yun, sa next vlog na lang ulit kung makukuha ko ba yung 3 years na ni-request namin na PGWP ng husband ko. Tsaka nga pala, hindi ko siya mai-extend ng visa kasi ang tawag nito, may extend lang siya kung may full-time job ako. Wala akong full-time job, so hindi ko siya ma-extend. So ako lang yung nag-apply ng PGWP ko sa IRCC. Ako lang, hindi ko na siya karga kasi wala akong work, so wala akong maipapakita na pay stub. So yun guys, yan po yung status namin ngayon. Si Lord na pong bahala, kasi siya naman nagdala sa amin dito eh. Hindi, tiwala lang. Siguro may ibang plano si Lord, kaya pinagdadasal pa rin po namin yung mga ganun na bagay. Aside naman dun, maswerte pa rin kami kasi nakarating kami dito. At dito na lang po namin iisipin yung ibang kailangang isipin. Kaya dasal lang talaga. Kasi yun lang yung makakapitan namin dito eh. Walang iba. Sige po, kasi hinihingal na ako. Bye! God bless sa mga pupunta po dito at sa mga nagla-lodge po ng papers nila. Sana po yung iba, try nyo din pong mag-request ng 3 years kasi malay natin ma-approve kayo. Kasi wala namang mawawala kung itatry natin, diba? At least sinubukan mo. Yung iba naman na-approve, yung iba hindi. Malay natin sa mga darating na na ibang nagre-request sa kanila, i-approve din nila. Depende kung talagang strong yung reason mo. So yun guys, bye!